Kumusta po kayong lahat dyan? Hindi pa po kayo nagkakamali, hindi kayo naligaw, kayo pa rin po ay nasa programang Asin at Ilaw. Marami po kaming i-offer sa inyo. This is the second part of the 10th anniversary special. But before we offer you anything else, I would like to introduce to you the program host of Asin at Ilaw, Brother Mel Maldupana. Maraming salamat, Brother Joe. Okay, Sarap ng pakiramdam talaga. Oo. Sa nakalipas na 10 years, ngayon lang ako in-introduce. Oo, kasi ikaw lagi nag-introduce sa akin. Yes. Ngayon naman pag-usapan natin, Brother Mel, yung mga bloopers natin. Kasi akala, misconception ng mga manonood natin na everything is perfect. Lahat, walang nagkakamali dito. Kasi hindi na naman talaga namin. Nilinis lang. Oo, nilinis lahat, ini-edit lahat yun. Pero meron din tayong mga, ikaw nga, dami mo. Pagkakamali. Ano masasabi mo? Marami akong pagkakamali. Pero marami ka rin pagkakamali. Oo, balita ko. Sige, panoodin mo natin sa'yo. Yun lang. Ganun muna. Sige, panoodin mo natin sa'yo. Okay, tingnan natin ito. 4, 3, 2. Maligayang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa muli niyong panonood. Saba. Nakikita niya ang bawat detalye na nagaling o ano yan? Pinlano na niya ito bago pa niya isinilang sa mundong ito. Bago pa wala tayo sinilang sa mundong ito. May mga taong nakikitang bunga ng pagkakasala bilang parusa lamang. Pero saang totoo, ano yun? At isang paraan ay kung paano ma-inspire ang mga taong God-made at hindi man-made ang leadership. Naku po. Oh, ikaw din. Nakakamali talaga. Alam ko, inaamin ko, meron din ako mga... Pero ikaw daw balita ko, minsan talagang yung energy mo, ang ganda Pagkatapos biglang Biyang-yang ako sa in-introduce. Right, oo. Panoodin natin yan, para makita nila. Kami po ay natutuwa na makasama ang isang panahuin sa Asin at Ilaw, ang ating pong kapatid. Okay. Very interesting topic, Brother Mel. Salamat po sa inyong tinalakay sa araw na ito. Talaga pong ukmang-ukma. Tama ba? Maraming salamat po ulit, Brother Sir, sa inyong tinalakay sa tinalakay. Kala ko si Brother Mel. Cut! Okay. Gusto ko lang pong i-highlight yung sinabi ni Brother Sir ulitin. Leaders are not made, they are born. Ay, baliktad. Alam mo, ang mga production staff, meron din yan. Akala mo talagang maayos na maayos lahat. Minsan nga, nagdadramatize sila at ginagamit natin silang mga actors and actresses. Ito, si Jean, yung ating cameraman, saka si Aplo. Panoodin natin, hindi natin kung paano. 5, 4, 3, 2. Alam mo, tagal ko na sawa-sawa na ako sa'yo. Hindi lang dahil sa mga bata, matagal na kita iniwan. Bakit? Kala mo ba natutuwa ako ikaw kalapapakat? 5, 4, 3, 2. Alam mo, sawa-sawa na ako sa'yo eh. Kung di lang dahil sa mga bata, matagal na kita iniwan. Bakit? Akala mo ba natutuwa ako ikaw na pangasawa ko? Hoy, kung di nga lang sa mga bata, di sana nakapag-iwalay na ako sa'yo noon pa. Nakita mo? Ganun naman ang sample, di ba? Hindi natin minsan alam. Ituloy natin ito, okay? Ang susunod natin ay ang pagpapakilala mo, Brother Mel, sa special number. Sige, ito, isang napagandang special number at ating pakinggan at mapagpapala po tayo dito. I can't believe you love me, 'cause I'm such a fool. Can't believe you help me, 'cause I'm such a proud, believing I'm strong. I'm sorry if I never loved you more. I'm sorry if I ever hurt you so.
At this point in time, I would like to introduce to you yung pong aming kasamang counselors dito sa programa ng Asin at Ilaw, si Brother Danny Bango at gayon din po si Brother Roger Miguel. Welcome po sa inyo. Pag-usapan muna natin, kagaya ng pinag-usapan namin ni Brother Mel, yung mga akala nga ng tayo, misconception na, perfection ang lagi dyan. Kayo ba, may naalala ba kayong bloopers? Brother Roger, meron ka bang bloopers? Ako marami. Marami din akong bloopers. Okay. Share mo sa amin. Okay, sige. Panoorin niyo to. Okay. 5, 4, 3, 2. Thank you, Brother Mel. Teka, hindi ako. Sorry. Sandali ka muna. Thank you, Brother Mel. Alam mo, maliwanag ang pagkakapaliwanag mo sa paksang tinala. Doble. At ikatlo, hindi raw ka panipaniwala. Yeah. Ay, nako. Teka muna. Ulit. Meron nga, ano? Totoo nga. Meron ka pa, Brother Danny? Ay, marami, Brother Joe. Meron pa tayong mapapanood? Meron. Lalo-lalo yung pagkapilipid niya ang hindila. Pagkasalita po. Tsaka meron talaga sa umpisa, di ba? Mahirap talaga. Tingnan natin, ha? Panoodin natin. Kay Brother Danny naman. Tignan natin. Sa umagang ito, mga kapatid, magandang araw po. Kung sa isang emergency po, maaari bang ipahiram sa isang kapatid na nangangailangan ng pera sa iglesia? Mali. Sa araw na ito, tayo magpasalamat sa Panginoon sa pagbibigay ng ng ano. 5, 4, 3, 2. Very nice. Very nice daw. Yung bloopers nga, ano? Ang labo, ano? Pinakikita lang natin yung talagang hindi tayo ganun ka-perfect dito na nagkakaroon tayo ng mga pagkakamali, ano? And yet, we are doing everything for the glory of the Lord. Ano? Ginagamit ng Diyos yung ating mga kahinaan at mga pagkakamali still para maging pagpapala in the end sa maraming mga tao. Pag-usapan natin yung light moments ni Brother Mel at saka yung siguro yung mga panahon na siya ay medyo seryoso, no? How do you know, Brother Mel, para naman makilala ng ating mga televiewers kung sino talaga itong program host ng Asin at Ilaw for 10 years? Alam Yeah, mo, Brother Danny. Brother Joe, nung ako'y wala pa sa Baguio, nakatira pa kami sa Cavite, dito sa Imus. Yes. Isang gabi may tumawag sa akin sa telepono. Mm-hmm. Tapos biglang sabi niya, Brother Dan, ito si Brother Mel. Hindi pa kami nag-meet personally kay Brother Mel. Pero alam mo sabi niya, ano sa tingin mo? Tatanggapin ko pa yung pagpasok ko dito sa kusada? Sabi. Sa akin, yung mga tanong na gano'n, hindi ko na-expect na magpa-advise or magtanong si Brother Mel, kukuha ng idea kung ano dapat niyang gawin. For me, napakababang tao si Brother Mel. Sa bagay. So yung humility niya. Na the fact hindi naman talaga kayo ganun ka-close. Pero nag-seek siya ng advice or counsel sa'yo. Yeah, okay. So yun yung medyo mabigat-bigat na na kung sino si Brother Mel. Mamaya punta tayo sa light moments ni Brother Mel. Ikaw muna, Brother Roger. Si Brother Mel is hindi lang siya nagtuturo He is also teaching by example. Kita naman natin talaga kung paano mag-lead si Brother Mel. Talagang pinapakita niya. That's nice. Wonderful. Okay, light moments ni Brother Mel. Paano niyo siya nakita? Ano ba siya? Siya ba'y tao rin? Kumbaga, sabi nga, Brother Dan. Sa akala mo, si Brother Mel, pag nasa television, parang seryoso. Pero, yung behind the scene, yung kung wala siya sa TV, yung talagang normal na buhay, ay talagang kalog din si Brother Mel. Kalog na kalog yan. Nakakalog, Okay. Ikaw, Brother, ibig sabihin mabiro din. Yeah, okay. Ikaw, Brother Roger. Higanting nakatungtong talaga sa lupa. In other words, talaga down to earth yung taong yan. Walang kiyeme. Minsan kahit saan saan mo mayayain kumain yan, kahit sa turo-turo or wala. Talagang kamay kung kamay, kutsara kung kutsara. Kaya niyang pakisamahan lahat. Ngayon naman, panoodin natin yung video clip na hinahanda ng programang ito para makilala pa natin talaga kung sino itong program host ng Asin at Ilaw for the last 10 years. Panoodin natin. Si Brother Mel ay naglilingkod bilang full-time minister sa Church of Christ sa Cruzada, Manila. Sinisimulan niya ang umaga na kasalo ang kanyang may bahay na si Ate Bess. Ang kanilang panganay na anak na si JT ay nag-aaral sa Baguio City.
Samantalang nasa high school naman ang kanilang bunsong anak na si Hannah. Araw-araw, bago bumaba sa opisina si Brother Mel, naghuhugas muna siya ng kanilang mga pinagkainan. Araw-araw ay may maikling devotion ang lahat ng staff bago magsimula ang kani-kanilang trabaho. Laging puno ang schedule ni Brother Mel. Ang kanyang pagre-research, ang paghahanda ng sermons at lessons, ay nahahaluan din ng maraming administrative work. Isang malaking iglesia ang Cruzada, kaya talagang marami siyang responsibilidad dito. Minsan, may lumalapit din para humingi ng payo. Hindi rin niya nakakaligtang ipanalangin ng mga prayer requests ng mga members ng church dito sa prayer room. At ang mga panahon na ito ay siyang nagre-refresh sa kanya. Sa hapon naman ay nagpupunta siya at ang iba pang mga kasama niya sa evangelistic team sa iba't ibang bahay upang mag-Bible study. Sa Santa Mesa nakatuon ang kanilang efforts at ng hapong ito ay 2 bahay ang kanilang binisita. Para kay Brother Mel, kaligayahan niya ang magbahagi sa mga taong sabik na makapag-aral ng mga katotohanan laman ng salita ng Diyos. Sa mga araw na nakakabalik siya ng maaga sa church, si Hannah naman ang kanyang inaasikaso. Simpleng-simple lang ang gusto nilang magama, kumain at magkwentuhan. Matalik silang magkaibigan, kaya very close ang kanilang relationship. Kung sinisimula ng araw, nakasama si Ate Bess. Matatapos din ito na si Ate Bess ang pinaglilingkod niya. Mahilig silang manood ng TV at iba-ibang video. Ano nga ba ang pagkatao ni Brother Mel sa likod ng camera ayon sa mga taong malapit sa kanya? Being married sa kanya, yung him as the person, masaya. Kasi ano siya, yung jolly siya. Tapos, laging may humor yung mga sinasabi niya. Malambing siya. Tsaka yung talagang pag meron siyang gustong sabihin, sasabihin niya sa iyo na tapatan, harapan. Sa father, the best thing about my dad is yung basic fact na God-fearing siya. So, all the good values of being a Christian, I think it's being passed on to us. Na-compare ko si Papa sa isang diamond kasi para sa akin, siya yung pinaka-precious na tao sa buhay ko. We like watching movies and eating. Pinaka-favorite namin, eating, kasi para kaming matakaw. Kay Papa, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ikaw ang binigay ng Panginoon sa akin para makapartner ko, hindi lang sa buhay ko, kundi sa ministry. Nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagamit ka niya talaga sa ministry na ito. Dad, thank you po sa lahat. Mahal na mahal ko po kayo. Salamat po kay God dahil ikaw yung binigay niya sa akin. Pa-continue lang yung good work nyo for other people and especially for God. Sana marami pang mabless sa ministry nyo and sana mas lalong masiyahan si God sa inyong ginagawa para sa Kanya. We love you pa and God bless. Sa mga nanonood po at mga taga-subaybay ng Asin at Ilaw, nagpapasalamat po ako na patuloy nyo itong sinusuportahan. Hindi lamang yung panunood ninyo, kundi yung panalangin ninyo na naway magtagumpay ang programang ito. At alam ko po na na-touch ang lives ninyo, na-bless kayo sa inyong buhay. At nawa po lahat ng mga napag-aralan natin, napapakinggan natin sa Asin at Ilaw, mai-share natin ito sa iba at mai-apply natin sa ating buhay. Ang ganda naman. Yeah. So, what can you say? Yeah, ang ganda ng comment ng kanyang anak, no. Talagang pinakita kung gaano sila ka-close sa isa't isa. Ang ganda. Ang ganda ng halimbawa bilang father talaga ni Brother Mel. Saka, what a husband si Brother Mel. Yung touch sa kanyang may bahay, Sister Bess. Sa tularan yan ng mga asawang lalaki yung ginagawa niya na nandun pagmamahal, pagmamalasakit sa kanyang may bahay. Well, actually, we do not idolize any person, at ayaw natin ganun. But we try to model. Just like Paul said, imitate me as I imitate Christ. And sabi nga ni Brother Roger, ang gandang i-imitate nung ikaw ang maging best friend ng anak mo. Sabi mo, ang sarap na maging malambing ka at sweet ka sa asawa mo. I mean, we can imitate those kind of things na
siguro pag nagawa na rin natin, magagawa ng iba sa buhay natin. Brother Roger, bago po kami... I'd like to give you the honor na introduce natin. Okay. So, meron po tayong isang special number para po sa ating lahat. Pakinggan po natin. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Lord, if you mark our transgressions, who would stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. Now by your grace we come. 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 Thank you. Amen. Amen. Yan.
let us conclude this program, yung 10th anniversary special ng One Line Vision Statement. Una na ako kasi baka sabihin nyo, makalamang ako sa inyo eh. No? Ako ang aking talagang vision dito ay magkaroon pa ng maraming mga tao na lalapit sa Panginoon, magpapaligtas kay Kristo. Sa pamamagitan ng programa ito'y makikilala si Jesus Christ. Ano, Danny? It's my prayer to Brother Joe na ang Asin at Ilaw ay maging force as a channel of blessing for other people to know more about Christ. Amen. Brother Roger? Sana po ay patuloy ninyong suportahan ang programang ito para sa ikatitibay talaga ng mga mensahe at paksa na makakatulong sa maraming tao. Brother Mel, sige, it's your turn. Well, sa totoo lang na ang isa sa mga niling ko rin sa Panginoon personally ay ang mga kapatid natin na may puso pa na magsuporta, patuloy magsuporta, ay dumami sa bilang. Actually, Brother Joe, sa totoo lang, meron tayong mga hindi kasama sa Church of Christ na tumutulong din sa programa ito. Na dumami pa yung mga nanonood na talagang tutulong para madagdagan ang oras natin. Humaba. Humaba pa yung oras natin. Of course, nais kong pasalamatan kayo lahat. Brother Danny, Brother Roger, Brother Joe, kayo talagang blessing sa programang ito. Thank you. Bigyan tayo lahat ng Diyos ng karunungan, kalusugan, kalakasan. Magpatuloy tayo magsama-sama sa susunod ng mga taon. At yes, nais nating pasalamatan din, Brother Joe. huwag natin makakalimutan ang Good News Production International. Amen. Sa Amerika, Singapore, sa Philippines, at gayon din po That's ang Asin at Ilaw Foundation Incorporated, ang Board of Trustees, napakasipag nila, at nais nating papurihan ng Diyos na meron tayong ganon. Itong ating inuupuan napakaganda. Ito, talaga namang... Akin na ito pagkatapos. Ito po ay sa kagandang loob ni Brother Nestor at Sister Anina Taro, na taga Pampanga. Pampanga. At nawa po ay magkaroon pa tayo ng ganitong mga magagandang mga set. Siguro babayan para po sa ating programa. At yun po. At sa Diyos po lahat. Ako. Lahat ang kapurihan. Of course. Amen. Sa Panginoon ang kapurihan. Amen. Of course, sa lahat ng ito. Sa 10 taong pagpapala. Well, pangangatawanan ko na ito kasi ako nagsimulang talaga. Sige, okay. Well, bumati na kayo. Bumati na kayo sa gusto niyong batiin. Lahat. Sige, Brother Joe, binabati ko po ang Church of Christ sa Baguio. Sa Imus. Imus Church of Christ. At ganoon din po doon sa norte, doon sa Lalo. Sige. Sa Church of Christ sa Muñoz, binabati ko sa Aliaga, at saka sa Sagingan, and also sa aking pamilya. Of course, ako naman sa Iglesia sa Cruzada, na talaga pong supportive po sa gawain ito. At siyempre ang aking pamilya, especially po ang aking may bahay na lagi po nakakaunawa at sumusuporta po sa gawain pong ito sa television. Ako, belated happy birthday sa aking dear mother na nagdiwang ng kanyang 87th birthday noong December 9. At ako'y natutuwa sa pagpapala ng Diyos sa bagay. Okay, well, uwi na tayo. Tama na. Hanggang sa susunod po na pagtatanghal ng programang Asin at Ilaw. Happy 10th anniversary. Come